call to worship. Let us praise the Lord with His Word. Mula po sa mga aklat sa Kawikaan, Kabanata 16, mga talatang 1 hanggang 9. Magandang balita Biblia. Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan, at ang masasama, kaparusahan ang kahihinatnan. Pinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang, at sila'y tiyak na paparusahan. Katapatan kay Yahweh, bunga ay kapatawaran. Ang sa kanya'y gumagalang at sumusunod, malayo sa kasamaan. Kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban sa kanya'y makikipagbati. Ang maliit na halaga, buhat sa mabuting paraan, ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, o dakilang Diyos na nagbigay ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Ganon din, Panginoon, aming tinataas sa aming kalagitnaan ng banal na Espiritu. Maraming salamat po, Panginoon. Sinamahan niyo po kami, Lord, sa taong 2026. Kung paano ka po naging Diyos sa amin noong taong 2025, ganon din po, Panginoon, ang amin pong aasahan, ganon din po ang pangako niyo po sa amin, na hindi niyo po kami iiwan ni pababayaan man. Salamat po, Panginoon, pinagkalooban niyo po kami ng buhay, ng kalakasan. Salamat po, dakilang Diyos, sapagkat ang aming pag-asa ay sa iyo po lamang. Salamat po, Panginoon, na alam namin, dakilang Diyos, na ang iyong katapatan, ng iyong kabutihan ay hindi po magmamaliw. You are so good, great, glorious, and gracious, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Dakilang Diyos, lumalapit po kami sa iyo sa gabing ito. Kami po ay sasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Lumalapit din po kami na mayroong puso nagpapakumbaba. Humihingi po kami ng tawad sa mga kasalanan po namin nagawa, sa mga nagdaang araw, maging sa maghapon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, linisin niyo po ang aming mga puso, ang aming mga salita, ang aming mga isipan. Turuan niyo po kami, banal na Espiritu, na sa aming buhay, Panginoon, na ibigay namin yung pinakamabuti sa aming Panginoon Jesus. Na habang kami po'y may lakas, maglingkod po kami sa iyo na meron buong kagalakan. Tulungan niyo po kami, o banal na Espiritu, na lumakad, na kasama po ikaw, at lumakad kami, dakilang Diyos, na ang aming pong anchor, Lord, ang iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa salita niyo po na amin tatanggapin sa gabing ito. I declare, Lord, victory, Panginoon, and healing, Lord, sa salita mo pong dadalhin ng iyong pong manggagawa ni si Pastor Edric, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Selyuhan niyo po ang aming pong pagsambang ito ng banal na dugo mo po. At Panginoon, sakupin niyo po, maghari ka sa puso at buhay ng bawat pamilya po na kasama po namin sa gabing ito. Gamitin niyo po ang platform na to, Lord God, upang ikaw ay bigyan ng kapurihan at pasasalamat. Kahit nasa bahay kami, Lord God, kahit naka-online kami, Lord God, makita namin, dakilang Diyos, ang iyong kadakilaan. Banal, Panginoon, ang gawain ito, sapagkat banal po ang Diyos na aming sasambahin at itataas sa aming pagsamba. Ang lahat na ito, Panginoon, ay aking dinadalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na aming Diyos tagapagligtas. Amen. Yan.
Good evening po. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Let us prepare our hearts before the very throne of our God, because He is holy forever and He deserves our highest praise and worship to God. Amen. Let's just relax in the presence of the Lord and let's worship Him with this song, Holy Forever. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. Amen. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Let's sing. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hallelujah. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever, the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. Your name is highest, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and position, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy,
song forever to the Lamb. Hallelujah. We'll sing the song forever, then amen. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and position. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and position. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. For the last time, you will always be holy, holy forever. Hallelujah, God, you are holy forever, Lord, and you are worthy of our praise. Hallelujah. To you are the glory, honor, and praise. Abba, Father, Lord Jesus, and Holy Spirit. Amen, amen, amen. Hallelujah.
Hello everyone. Yan, a blessed joyful evening po sa atin and Happy New Year no po at purihin po ang Diyos na tayo po ay nasa panibagong taon 2026. Amen. Purihin po ang Diyos na tayo ay kanyang itinawid sa panibagong biyaya ng taon. Kaya purihin po ang Diyos. Salamat po sa Diyos na siya pa rin ang ating Diyos na kung saan ay nung nakaraang 2026, siya ang Diyos na nanguna, nagpala, nagligtas sa bawat sa atin at umasa tayo na siya pa rin po ang ating Diyos na sa taong 2026. No? Ngayon po ay ang unang linggo ng taong 2026, January 4. Kaya po, purihin po ang Diyos sa buhay po ng bawat sa atin sa biyaya at pag-ibig ng Diyos tayo kanyang sinasamahan. So ngayon pong gabi ay very timely itong salita ng Diyos sa pagsisimula ng taong ito ay atin pong makita itong message title ng Panginoon, kahit anong gawin mo. Yan po yung title message ng Panginoon sa bawat sa atin. Kahit anong gawin mo. At yan po ay batay po dun sa ating text ngayong gabi na ating pag-uusapan. Una sa magandang balita Biblia, Kawikaan 16:3. Po ang sinasabi po doon, kung mayroon po kayong banal na kasulatan, maganda po na buksan natin. Sinasabi po, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Now sa New International Version, yan, maganda rin po, natingnan natin, Proverbs 16 verse 3, sabi po doon, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plan. So, yan po yung mensahe ng Panginoon sa pagumpisa ng taong 2026, sa atin po. And I hope and I pray na mangusap po sa bawat sa atin ang mensahe po ng Diyos sa bawat sa po sa atin. So, alam niyo po ba pag nagsisimula ang taon, alam natin 'yon, may napansin ba kayo tuwing bagong taon? Ano po napapansin niyo pag bagong taon? Palagay ho ninyo, kayo po. Pwede ho ba kayong mag-comment diyan sa comment section? Ano po ang karamihang iniisip, ginagawa ng tao kapag tuwing sasapit po ang bagong taon, Pero napansin niyo po na tuwing bagong taon, maraming tao po ang gumagawa ng tinatawag na, yes, you are right, New Year's resolution. Isa ka ba doon sa mga gumagawa, nagpaplano, nag-iisip ng mga New Year's resolution kapag bagong taon? Anong sinasabi natin, pag New Year's resolution, magda-diet na ako, mag-iipon na ako, magpapakabait na ako, magpapakasipag na ako, okay, at magiging active na ako sa mga gawain sa church, so etc. etc. Marami tayong mga iniisip na New Year's resolution. So, pero pagdating ng February, ang problema natin sa mga New Year's resolution natin, yung mga iniisip natin na pagbabago sa buhay natin, sa pamilya natin, even sa paglilingkod natin, pagdating pala ng February, mukhang sinasabi natin, try ko na lang ulit next year. So wala pang isang buwan, ay parang give up na tayo, ayaw na nating gawin, yung iniisip natin yung resolution. Bakit po? Tanong, bakit po? Dahil alam niyo po maraming plano, pero kulang po sa tamang pundasyon. Yun po yung problema, dahil marami tayong plano, marami tayong iniisip, marami tayong New Year's resolution, pero kulang sa tamang pundasyon. So itong mga Kawikaan 16:3 or Proverbs 16:3 po ay hindi tungkol po sa paggawa ng New Year's resolution o maraming plano. Ito po ay tungkol sa kung kanino mo isinusuko ang plano mo. Yan po ang mabuti at maganda. Makita po natin, in light of this text, Proverbs 16:3, mas mabuti at mas maganda na ituon natin instead of New Year's resolution, ituon natin yung mga taong ito sa plano ng Diyos, sa iyo. Hindi mo plano, kundi plano ng Diyos para sa iyo. Tama po?
Pwede ho ba nating i-consider yon na tingnan natin, silipin natin kung ano ang mas tama, mas higit, mas mabuti, mas mainam, ano po, na plano ng Diyos, hindi plano natin. Of course, siyempre, gusto natin magplano. Pero po, mas maganda sa pagsisimula ng taon 2026, makita mo at maranasan mo, no, ang plano ng Panginoon. Napakaganda po itong i-consider natin Proverbs 16:3 as our plans or our New Year's resolution na nakabatay sa salita ng Diyos. Okay? Sabi po dyan, ulitin natin, ano? Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plan. So, tatlong prinsipyo, ano po? Tatlong prinsipyo, mula po dyan po sa ating text, kung ano po ang plano ng Panginoon, no? Para sa iyo at para sa akin, sa ating pamilya, sa iyong pag-aaral, sa ating ministry, sa future natin lahat. Alright? So, kahit anong gawin mo, ito ang unang number 1 na gusto kong sabihin ng Panginoon. Number 1, commit your plans to God. Sabihin mo nga, commit. Ano? Kanino? Your plans to God. Yan po ang magandang makita natin. No? Commit to the Lord, sabi po sa text natin, whatever you do. That is the first thing na iniisip po ng Diyos para sa iyo at para sa akin, para sa pamilya mo, sa pagsisimula ng taong 2026. Commit your plans to God. Ang salitang commit, no po, pag-usapan natin, ano ba yung salitang commit, Pastor? Ang salitang commit po ay parang, pagbibigay ng buong tiwala, no? 101% of your trust to the Lord. Hindi po 80%, hindi po 75%, hindi po 95%, hindi po 99.9%, kundi 100%. Yun po yung sinasabi po natin na commit to the Lord, na ipagkatiwala mo, commit to the Lord ang iyong mga gagawin. So, ibig sabihin, hindi ito, Lord, no? Tingnan mo kung okay itong plano ko, or ito, ay Lord, ikaw ang bahala, kahit baguhin mo pa, ano? Hindi po yun, no? So, parang sinasabi natin, kapag, halimbawa, to make an illustration on this, commit your plans to God, no? Halimbawa, kapag may hawak kang sanggol o baby, tama po? At ibinigay mo siya sa magulang niya. Halimbawa, hawak mo yung baby at ibibigay mo sa magulang niya. Hindi mo sinasabing, ingatan mo ha, baka mahulog, baka ganito, baka ganyan. Bakit po? Kasi dahil alam mong mas mahal at mas maingat ang magulang. Tama po? Ganyan po ang commitment sa Diyos, no? Yung ipagkatiwala sa Diyos. Kapag isinuko mo ang plano mo kay Lord, yan po ibig sabihin ng commit. Isinuko mo ang plano mo kay Lord, ipagkakatiwalaan mong mas mahal niya ang future mo kaysa po sa iyo. Hallelujah. Amen? So, mahal tayo ng Diyos. Kaya po, gusto niya, i-commit natin at isuko natin, ipagkatiwala natin sa Kanya ang mga bagay na gustong gawin natin in the next 2026. Ano? So, ang ibig sabihin po, ito po, ano po, para makita po natin, ang ibig sabihin po ng commit your plans to God, ipagkatiwala mo po ng buo. Sabihin mo nga, buo. Ayan, whole, no po, sa Panginoon ang lahat ng ginagawa at pinaplano mo sa buhay, sa ministry, sa family, sa career mo, sa pag-aaral mo, sa mga businesses mo, iniisip mo. So, yun po, no, hindi lang sa salita, ayan, kundi sa puso, isip at desisyon. Yun po ang mahirap sa New Year's resolution. Alam niyo po ba yun? Salita lang, no? Naglilitanya ka lang, pero hindi malalim sa puso mo, sa isip mo, at hindi ka desidido. That's the problem with New Year's resolution. Pero ito pong plano ng Panginoon para sa iyo, kapatid, ay kailangang, sabi nga, hindi lang sa salita, hindi lang sa nguso, ayan, kundi sa puso, isip at desisyon. Parang, alam niyo po yun, sinasabi po ng Diyos, no? Ang sinasabi ng Diyos po sa atin, ibigay mo sa akin ang plano mo at, sabi niya, ako ang bahala sa resulta. Wow, wow. Napakaganda nun, di ba? Ibigay mo sa akin ang plano mo at, anong sabi ng Panginoon? Ako ang bahala. Sa resulta. So, ibig sabihin, kapag nagtiwala, isinuko, ibinigay sa Diyos ang lahat ng plano mo ngayong 2026, ang Diyos, kapatid, ang bahala. Hindi lang siyang bahala, kundi may resulta. Sabi mo, may resulta sa Diyos. Amen. Yan ang maganda sa Diyos natin. Hindi lang siya bahala, kundi
may resultang ginagawa sa atin. So, sa mas malalim na paliwanag, itong salitang commitment, no, I surrender. Hindi lang I mention, hindi lang sapat na sabihin lang, Lord, ito ang plano ko. Kundi ang commitment po, no? Ang commitment po handa kang baguhin ang plano, oh? Handa kang maghintay, no? Handa kang sumunod kahit hindi ito ang gusto mo. 'Yun po ang commitment, kapatid. No, hindi handa kang baguhin ang plano mo, handa kang maghintay, handa kang sumunod kahit hindi ito ang gusto mo. So yun pong mas malalim na kahulugan ng pagtitiwala or commitment, no? Lord, hindi lang ito plano ko, ikaw na ang may control. Wow, no? Ikaw ang may control. So yung pong commitment o plano na nakapalalim na po sa kalooban po ni God, kapag kinumit mo po ang plans mo kay Lord, ina-acknowledge mo na ano ang ina-acknowledge mo dito? Siya ang mas nakakaalam ng future. Amen? Tama ba? Hindi natin ang buong alam ng future natin, pero wise na ibigay natin ito sapagkat si Lord ang nakakaalam ng future. Siya ang may mas magandang timing sa buhay natin. Amen? Siya ang may mas mataas na purpose, sa buhay mo. Minsan, alam niyo po, hindi po niya sinisira ang plano mo, no? Ina-adjust niya. Ina-align niya ito para sa tamang direksyon ng buhay mo. So, hindi naman po kontrapelo, kontrabida po ang Diyos. Hindi po siya KJ, hindi po siya KJ. Para sabihin, KJ naman ni Lord, ito yung plano ko, tapos, parang masisira yata dahil sa kanya. No, hindi po. No? Gusto lang pong i-adjust ng Panginoon ang mga plano mo, align mo sa gusto ng ating pong Panginoon. So God established, not just approves. Amen? So ulitin ko po, God establishes, not just approves. Sabi po sa Proverbs 16:3 ulit, no? He will establish your plans. Yan. So ibig sabihin po nito, siya ang magpapapatatag, siya ang magbibigay ng direksyon, siya ang magbubukas, kapatid, at magsasara ng pinto. Kapag galing kay Lord, tandaan mo ito, kapatid, kaibigan, kapag galing kay Lord ang plano, kahit may delays, kahit may challenges, may problema, siguradong may patutunguhan. Tama? Amen? Galing kasi kay Lord yan. Anything na nanggagaling kay Lord, asahan mo may resulta, kapatid. Walang delays, no? Walang aksidente, siguradong may patutunguhan ang buhay mo. Sabihin mo nga, may patutunguhan ang buhay ko. Amen? So, parang ano lang ho yan parang biyahe. Parang nagbabiyahe ka, di ba? Pwede kang may sariling mapa sa biyahe mo, o wini-waze mo, ginu-Google Map mo sa biyahe mo. Pero kapag ibinigay mo ang manibela, yan po, no? Steering wheel ng sasakyan kay God, okay? Makakarating ka hindi lang sa gusto mong lugar, kundi sa tamang lugar. Tama ba yung awitin? Ikaw ang super ng buhay? Ganda ang awit na yun. I-search po ninyo sa YouTube, super ng buhay. Ganda yan, by Papuri. Okay? Ang ganda ho ng message. Yun po yung sinasabi po dito, no? Makakarating ka hindi lang sa gusto mong lugar, kundi sa tamang lugar. Saka si God ang may control. Kapag kinumit mo ang plans mo kay God, kapatid, kaibigan, friends, brothers and sisters in Christ, mawawala ang kaba, okay? At mapapalitan ng kapayapaan, peace, amen? Kahit hindi pa klaro po ang lahat. So ano po ang application nitong point 1 natin, no? Pinag-uusapan natin na kahit anong gawin mo. I-commit mo, basahin natin, i-commit mo ang lahat ng plano mo sa Diyos. Dahil kapag siya ang inuuna mo, siya rin ang gagabay at magtatatag ng bawat hakbang mo. Amen? Hallelujah! So, ang pahayag na ito, itong application po natin, ang pahayag po na ito po ay paalala, reminder po, gentle reminder po, na hindi sapat na may plano lang po tayo. Okay? Kailangan nating isurrender, isuko, ialay, at ibigay ang mga ito sa Diyos, saan? Sa panalangin at pagsunod, kapatid. Dahil po, kapag ang Diyos ang prioridad ng puso at buhay natin,
Siya ang magbibigay ng direksyon, karunungan at katiyakan po na ang bawat hakbang natin po ay naaayon sa kanyang kalooban at mabuting layunin. Can I have an amen? Wow, amen. Thank you, Lord. O, point number 1 pa lang yan, ha? O, point number 2. Kahit anong gawin mo, sabi ng Panginoon sa taong 2026, according to Proverbs 63, trust God's process. Oh, trust God's process. Ang sabi po sa text natin, and He will establish. No? Hindi po sinabi po ng Diyos na magiging madali, mabuti, maganda. Ang atin pong mga buhay, no? Hindi rin sinasabi na magiging mabilis, no? Ang mga plano niya sa atin, sinasabi niya, He will establish. Ano ibig sabihin po ng He will establish? Okay? To make an illustration, no, kapag halimbawa, kapag may pinapagawa kang bahay, halimbawa nagpapagawa ka ng bahay, no? Siyempre sa umpisa, mukhang magulo, hukay dito, hukay doon, sira doon, kung lagay dito, lagay doon, okay? Putik kahit saan, parang hindi mo makita yung kaayusan, no, ng bahay sa umpisa. Kung titingnan mo agad, no, parang iniisip mo, parang wala namang nangyayari yata dito sa bahay na pinapagawa ko. Bakit ganito? Hukay dito, hukay doon, dami-daming ginagawa, no? Pero sa mata ng engineer, yan, tingnan po nyo ito. Sa mata ng engineer, may proseso. Kaya may blueprint, di ba? Bawat bahay o pinapagawang bahay o building, mayroong blueprint po yan, may sinusunod. Okay? So may proseso, may plano at may tamang timing. Tama po? Alam niyo po, ganyan din po ang Diyos, kapatid, kaibigan. Okay, ganyan po ang Diyos. Ang nakikita mo ay delay o pagkaantala, pansamantala, pero ang ginagawa po niya ay isang pundasyon. Yan. No? Hindi magiging matibay ang paggawa ng bahay o any building o anything na binibuild mo na walang malalim, maayos na pundasyon. Kailangan maayos at mabuti muna ang pundasyon. At makikita mo, no, na ang mga pinapagawa mong bahay, no, habang dumadaan ang mga araw, nakikita mo mayroong resulta, no? Hindi na magulo, hindi na hukay dito, hindi na kung ano-ano, kundi nakikita mo na yung maayos na unti-unti. So ang ibig sabihin po ng trust God's process, ang ibig sabihin po ng trust God's process ay magtiwala ka sa ginagawa ng Diyos kahit hindi mo pa naiintindihan ang nangyayari ngayon. Amen? Di ba? Okay? So, hindi lang ito tungkol po sa dulo ng kwento. Okay? Kundi sa gitna ng paghihintay, sakit, delay, pagtitiis, pagtsatsaga, adjustment, at pagtitiwala po sa Diyos. Yan po yung trust God's process. Parang sinasabi ni Lord sa iyo, kapatid, no? Hindi mo man makikita ang buong picture. Yan, katulad ng bahay na pinapagawa. Hindi mo man makita ang buong picture, pero hawak ko ang bawat detalye, ang sabi ni Lord sa atin. Tama? So, alam niyo po, madalas, gusto nating yung mga instant. Di ba? Mahilig tayo sa mga instant, no? May instant noodle, instant, ano pa mga instant? Instant baby, instant family, instant boyfriend, instant girlfriend. Meron na ngayon, instant, marami ng instant, no? Nagmamadali tayo, gusto natin, madalas natin agad ang mga breakthrough, success, or answered prayer. Lord, now na. Yan yung mga gusto natin, no? Pero si God, kapatid, mas iniintindi niya kung sino po ang nagiging tao habang naghihintay. No, ang delay po ay hindi po denial. Tandaan po natin po 'yon. Ang delay ng Panginoon ay hindi po denial. Ang proseso po ng Panginoon ay hindi po punishment. Okay? Ang waiting, kapatid, ay training sa atin. Natututo tayong magtiwala, nababawasan ng pride, lumalalim ang pananampalataya. No? Kapag tayo po ay yung sinasabi, trust God's process. Kung bigay, alam niyo po, kung alimbawa, bigay agad ni God ang mga blessing, baka hindi pa handa, yun, ang puso, para alagaan ang mga favor, ang blessing, pagpapala ng Panginoon. Minsan parang
tahimik si God. Alam niyo ba yun? Walang sagot. Okay? Walang sign ng mga blessings, ng mga prayers mo, mga declaration mo. Pero tandaan mo, kapatid, kaibigan, minamahal friends, tandaan mo, kapag tahimik po ang Diyos, hindi siya absent. Amen? Busy siya na nagtatrabaho. Parang teacher, di ba? Pag may test, umaalis ba yung teacher? Hindi. Nandun siya. Tahimik. Yung mami ko, si daddy ko, teacher yan, retired teacher. Retired teacher, nakikita ko sila, siyempre, lalo na si mami. Nung nagtuturo yan sa Ramon Magsaysay Elementary School, pag nagpapa-exam, quiet! Sabi ng mga estudyante, andun si mami lang, nakaupo. Tinitingnan yung mga estudyante na nagtetest. Alright? So, ibig sabihin, hindi siya absent, andun siya. Tahimik siya, walang ginagawa, pero nandun si mami. Alright? Na nagpapa-exam. So, ganun din po si God. Minsan sa testing ng buhay natin, silent lang siya. Pero nandoon po si God. Amen? So kapag tahimik ang Diyos, ulitin ko, kapag tahimik ang Diyos, kapatid, hindi siya absent. Busy siya, nagtatrabaho sa mga bagay na gusto niya para sa iyo. Ang buto, kapatid, ay tumutubo sa ilalim ng lupa. Tama po? Meron bang buto tumutubo sa air? Nakakita nyo kayo? Uncle, Rudy, si Uncle Rudy, mahilig halaman noon. Nung nandun pa kami sa Bayang Pag-asa, nagtatanim siya ng iba't ibang gulay, sila ng daddy, So, meron bang panahon na nagtanim ka ng gulay, Uncle, na yung buto nasa air? At tumutubo? Wow! Nasa air yung buto? Hindi po, Ang buto po ay tumutubo sa ilalim ng lupa. Tama po? Walang nakikita, pero may nangyayari. Ano po ibig sabihin niya? Parang pagluluto. Yan, pagluluto, Hindi pwedeng i-rush ang luto. Yan kami ni Uncle, Sarap kami magluto. Kaya minsan si Mami naiinggit, Pag si Mami, sabi niya inululuto kami ni Uncle, parang kulang sa timpla. Si Mami kasi, si Mother Dear, Si Mami Valerie, yan. Expert sa pagluluto yan, di Mami? Pero dahil medyo na siya, magna-19 na si Mother, medyo patikim-tikim na lang ng mga niluluto kami ni Uncle. Kaya nagre-react ba't pa napunta tayo doon? Parang pagluluto, hindi pwedeng i-rush ang luto. Lalo na kapag kaldereta, di ba? Hindi mo pwedeng i-rush ang kaldereta. Unti-unti yan, slow fire. Kapag minadali mo, ay hilaw, sigurado hindi masarap. Kapag hinintay mo ang tamang proseso, ayan, masarap, so yummy, delicioso, at tama po ang lasa. Amen? So, ganyan po ang buhay, So, ang tanong sa sarili, ano po ang tanong natin sa sarili natin? Okay? Anong tanong natin sa sarili natin? Okay? Tanong sa sarili, nagmamadali ba ako? Ayan, sa blessing. O handa ako magtiwala sa proseso ni God sa buhay ko. Kapatid, kung ikaw ay naghihintay ng breakthrough, ito encouragement ko sa iyo, Ito encouragement sa iyo, kaibigan, kapatid. Kung ikaw ay naghihintay ng breakthrough, nalilito sa direksyon, napapagod sa proseso, huwag kang umalis sa plano ng Diyos. Amen? May itinatayo ang Diyos sa buhay mo at pundasyon na magiging matatag, malakas, matibay ang buhay mo. Amen? So, application po. Ano application sa number 2 natin? Basahin natin. Magtiwala ka sa proseso ng Diyos kahit hindi mo pa nauunawaan ang nangyayari. Okay? Dahil siya po ay gumagawa sa tamang panahon para sa ikabubuti mo at sa kanyang layunin. Ang pahayag po na ito, ay nagpapaalala po, gentle reminder na kahit may mga yugto ng buhay na magulo, mabagal, hindi maayos o masakit, tinatawag po tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya dahil nakikita po niya ang buong larawan. Amen? At sa bawat paghihintay mo, pagsubok mo at pagbabago mo, tahimik siyang kumikilos upang hubugin ang ating pananampalataya at ihanda po tayo saan? Sa mas mabuti, mas maayos, maganda, plano na naayon po sa kanyang kalooban. Amen? Alright. Point number 3 and last. Kahit anong gawin mo, 2027, walk in God's direction. Tama? Walk in God's lumakad,
sa direksyon na nais po ng Diyos. Sabi doon, He will establish your plans. Kung ang Diyos po ang nagtatag, itong tandaan po natin, kapatid, kaibigan, no? Kapag ang Diyos ang nagtatag, hindi man mabilis, pero matibay. Tama? Amen? Hindi man, flashy ang dating, pero may kapayapaan sa puso mo. Parang, kapag umuulan, halimbawa, kapag umuulan, no? May payong ka, tama? No? Hindi ibig sabihin, mawawala ang ulan. Okay? Ibig sabihin, may protection ka habang umuulan. Ang pagsunod po, kapatid, sa direksyon ng Diyos, ay hindi nangangahulugang walang problema, walang challenge, walang hamon, pero may kasama ka sa gitna ng problema. Amen? Ang ibig sabihin po ng walk in God's direction, basahin natin, yan, no? Ay mamuhay at magdesisyon ayon sa gabay ng Diyos. Tama? Hindi lang sa sariling gusto, damdamin at opinyon ng mundo, hindi lang ito tungkol sa kung saan ka pupunta, kundi kung sino ang sinusunod mo habang naglalakad ka sa buhay. Parang, sinasabi ni Lord sa atin itong walk in God's direction, sumunod ka sa akin. Follow me. No, sabi ng Lord, sumunod ka sa akin. Ako ang magdadala sa iyo sa tamang landas. Tama, amen? Yan ang maganda kay Lord. Pag sumunod ka kay Lord, kapatid, walk in God's direction, hindi ka niya papayain, no? Hindi ka mawawala. Okay? Siya magdadala sa iyo sa tamang landas ng buhay po natin. Amen? So, yung mas malalim na paliwanag nitong walk in God's direction na ito. Walking means daily obedience, not one-time decision. Amen? Walking means daily obedience, not one-time decision. Ang walk ay hindi isang malaking hakbang lang. Ito po ay araw-araw po na pagsunod sa maliliit na choices, sa simpleng obedience, sa mga desisyong walang nakakakita kundi Diyos, kapatid. Hallelujah. Hindi sapat na alam mo ang direksyon. Okay? Kailangan mo itong lakaran. That's it. No, God's direction, kapatid, no, may not be the easiest. I will tell you that, no? God's direction may not be the easiest, but it's always right. Woo! Amen? Ulitin ko po, God's direction may not be the easiest sa buhay po natin, sa pamilya natin, sa pag-aaral natin, sa mga dreams and plans natin. But it's always right. Minsan po, ang direksyon ni God, alam niyo po, minsan ang direksyon po ni God ay mas makitid, mas mahaba, mas mahirap. Pero tandaan po natin, ang madaling daan po hindi laging tamang daan. Amen? Ang daan ng Diyos, kapatid, ang daan ng Diyos ay maaaring mahirap pero ligtas. O saan ka? Sa dalawa, ang madaling daan ay hindi laging tamang daan o ang daan ng Diyos ay maaaring mahirap pero ligtas. So, walk in God's direction means walking with God requires trust and surrender. Again, no? Hindi laging malinaw po ang buong daan, tama po, ang buong direction. Madalas isang hakbang lang ang ipinapakita po ng Diyos. Kaya po, alam nyo, ang tanong sa atin, ano pong tanong ni Lord sa atin? Lord, pakita mo muna ang buong plano, kundi, Lord, susunod ako kahit isang hakbang lang ang alam ko. So yun po ang dapat nating tanungin, Lord, susunod ako kahit isang hakbang lang ang alam ko. So, alam mo yun, parang naglalakad sa dilim. Ha? Siyempre, pag naglalakad ka sa dilim, as in madilim, anong kailangan mo? Either flashlight, or yung cellphone mo, ilaw. No? Hindi mo kita ang buong kalsada, tama po, pero sapat ang ilaw para susunod ka sa hakbang dahil may hawak kang flashlight. Alam niyo po, in conclusion, itong ating conclusion ng ating pag-aaral, may dalawang klase po ng tao. No? Tandaan po natin, may dalawang klase po ng tao. Alin po kayo sa dalawang klase po ng tao? Kayo po sasagot niyan. May dalawang klase ng tao. May plano, pero walang Diyos. Okay? So, yung isang tao, may plano, pero walang Diyos. Yung pangalawang tao, may Diyos na pinangunahan ang plano. So, saan po tayo doon? Saan po tayo pipiliin? Siyempre, number 2.
May Diyos na pinangunahan ang plano. Hindi po tayo may plano pero walang Diyos. Alam niyo po, yung una, mabilis, mapagod. No? Yung pong may plano pero walang Diyos, mabilis mapagod. Yung pangalawa, ang Diyos na pinanguna ng plano, kahit mahirap, may kapayapaan. Kapatid, ngayong taong 2026, ngayong taong 2026, wag mo lang tanungin, Lord, papayag ka ba sa plano ko? Wag po yung tanong mo, kundi tanungin mo rin, Lord, ano ang plano mo para sa akin, sa aking pamilya, sa aking pag-aaral, sa aking negosyo, sa aking ministry? Inquire of the Lord. Amen? Magtanong sa Diyos kung ano ang plano niya para sa iyo. So kapatid, as I end this message for tonight, ano po yung pangako mula sa Kawikaan 16:3? Yan, no? Tingnan natin yung pangako. Ano yung pangako? Basahin po natin. Kapag inaalay mo sa Panginoon ang lahat ng plano mo, siya mismo ang magtatatag ng iyong mga hakbang at gagabayan ka sa tamang landas. Amen? Woo! Kapag inaalay mo sa Panginoon ang lahat ng plano mo, kapatid, ibig sabihin, hindi lang basta plano mo, ha? Lahat ng ginagawa mo, pangarap, desisyon, at ibinibigay mo kay God, no? Hindi ito po selective lahat. Maliit man o malaking plano ay kasama. Parang sinasabi, Lord, ito lahat hawak mo, ha? Ikaw na ang may control. Pinapaubaya ko na siya. Bakit po? Sa pag-atalam natin, sabi ko kanina, kapag ang plano ng Panginoon, mayroong palaging resulta na mabuti para po sa atin. Amen? Siya mismo po ang magtatatag ng iyong mga hakbang. Sabi po doon sa text natin. Kapag ibinigay mo sa Diyos ang plano mo, siya ang mag-aayos at magpapatatag ng bawat hakbang mo. Amen? Hindi mo na kailangang mag-alala kung tama ba ang gagawin mo o hindi. Ngayong 2026, siya ang magbibigay ng wisdom, timing, at proteksyon sa buhay mo. At gagabayan ka sa tamang landas. Yun po yung sabi po sa ating pong pangako. Hindi lang basta matagumpay ang plano, kapatid, kundi mapunta ka sa landas na tama at ayon sa kanyang kalooban. Kahit may challenges o delays, may katiyakan ka na ang daan mo ay ligtas at may purpose. Amen? So, bago po tayo tumanggap ng banal na hapunan, amen? So, ngayon po ay first Sunday, yan. So, gagawin po natin ngayon online yung ating pong banal na hapunan at gayon din po sa inyong tahanan, pwede niyo po kami samahan sa paghahanda ng banal na hapunan. So, kung pagod ka, kapatid, no, as I end this message for tonight, no, kung pagod ka na sa sariling diskarte sa nakaraang 2025, parang wala nangyari sa 2025, pagod na pagod ako, lahat ng diskarte ko, lahat ng plano ko, lahat ng ginawa ko, parang wala, palpak, walang mabuti, hindi maganda, hindi nagtagumpay. So kapatid, kung pagod ka na sa sariling diskarte at plano mo, kung paulit-ulit kang nadidisappoint sa mga plano mo at nais mo sa buhay mo, kung gusto mong ang Diyos, kapatid, kaibigan, mga minamahal, brothers and sisters in Christ, ang magtatag ng buhay mo, ngayon ang oras ng commitment. Amen? So, as I pray, no, kapatid, itong prayer po na ito, let's just come before the throne of God. Lumapit tayo sa Diyos, sino ka man, ano ka man. No? Lumapit tayo sa Diyos, at patuloy natin pong i-commit, isuko, ibigay ang ating pong mga plano, panalangin, naisin, future sa ating Diyos. Amen? So, manalangin po tayo, no? At sundan po ninyo po ako sa ating commitment prayer, no po? Sabayan po ninyo ako o sumunod po kayo sa ating commitment prayer. Panginoon, isinusuko namin sa iyo ang aming mga plano, pangarap, at kinabukasan. Turuan mo kaming magtiwala po sa iyong proseso at sumunod sa iyong tamang direksyon. Itatag mo po ang aming mga hakbang ayon sa iyong kalooban. Ikaw ang aming pundasyon, aming gabay, at aming tagumpay. Panginoon, maraming salamat po sa pag-uumpisa ng taong ito 2026 sa unang linggo
Salamat po dahil ipinapaalala po ninyo kami na ipagkatiwala sa inyo ang lahat ng plano at pangarap namin. Tulungan mo po kami na hindi lang basta magplano po, kundi mag-commit, magsuko, mag-alay, at sumunod sa iyo sa bawat hakbang ng aming buhay, ng aming pamilya, ng aming pong paglilingkod, maging ang aming mga pangarap po sa buhay. Puspusin mo po ang aming puso ng tiwala at kapayapaan at gabayan mo kami sa tamang direksyon ngayong 2026. Naway maging kalugod-lugod sa iyo ang bawat plano namin at ikaw ang magtatag ng lahat ng aming ginagawa sapagkat alam naming meron kang gagawing resulta sa lahat ng mga plano at naisin mo na naaayon sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen, amen. So congratulations, tayong lahat ay nag-commit ng ating pong buhay sa Panginoon. Sige, dear, ka na. Tayo po ay nasa panahon ng ating pong, sabi ko nga po kanina, first Sunday po ngayon, magkakaroon po tayo ng communion. Ihanda ho natin yung ating sarili. Sa inyong tahanan po, pwede rin ho kayong maghanda ng inyong communion elements. At sabay-sabay po nating ipagdiwang ang banal na hapunan ng ating Panginoon. Sige po, tayo po tumayon lahat. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Lord Jesus, salamat po sa iyong sakripisyo sa krus. Puspusin mo po ang aming puso sa iyong presensya habang inaalala namin ang iyong katawan at dugo. Amen. Sabi po sa unang 1 Corinthians 11:23-26, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoon Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na ibinibigay, hinahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong katawan na ibinibigay para sa amin at sa iyong dugo na naglinis sa aming mga kasalanan. Basbasan po ninyo ang tinapay na ito upang maging paalala ng iyong sakripisyo at pagmamahal. Basbasan po rin ang sarong ito upang maging tanda ng iyong biyayang sumasagana ng bagong tipan at kapatawaran sa amin. Tulungan mo po kaming laging sumunod sa iyong direksyon, magtiwala sa iyong proseso at ialay ang lahat ng aming plano sa iyo. Tayo po'y tumayo. This bread represents the body of Christ broken for us. Tayo po lahat sa panalangin. Salamat po, Lord Jesus, sa iyong katawan na ibigay para sa amin. Atin pong kainin ang tinapay. This cup represents the blood of Christ shed for our sins. Tayo pong lahat. Salamat po, Lord, sa iyong dugo na naglilinis sa amin at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Inumin po natin ang saro. Tayo po ay tumayon lahat, mga kapatid, at atin pong tanggapin ang bendisyon at pagpapala ng Diyos sa bawat sapu sa atin.
Mga kapatid, mga minamahal sa bayan ng Panginoon, sa pagpasok po ng bagong taong 2026, pagpalain nawa tayo ng Panginoon at ingatan ng ating pamilya. Naway paliwanagin niya ang kanyang mukha sa ating tahanan, punuin ng pagmamahalan, pagkakaisa at kapayapaan. At sa bawat araw ng bagong taon 2026, kapatid, naway maranasan natin ang kanyang gabay, proteksyon at walang hanggang biyaya. Magkasama bilang isang pamilya sa ilalim ng pag-ibig ng Diyos. Brothers and sisters in Christ, friends, I bless you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise be to God. Purihin po ang Diyos sa mensahe po ng ating Panginoon. Thank you for letting me share the word of the Lord today. And God bless. Shalom.